Dito naman sa Pilipinas, usap-usapan ang testimonya ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Senate Committee on Constitutional Amendments nitong linggo. Dito ay binanatan niya ang nuclear weapons ban provision sa 1987 Constitution. Sa pananaw kasi ni Enrile, ito raw ang pinakamalalang provision sa 1987 Constitution. Sa pamamagitan daw ng nuclear weapons, kayang ipagtanggol ng mga maliliit na bansa ang kanilang sarili. Kailangan daw natin itong tanggalin at kung kakayanin, dapat na raw tayong magkaroon ng ating sariling nuclear weapons. Ang binabanat po ni Enrile ay ang Article 2, Section 8 ng Konstitusyon na nagsasaad ng nuclear weapons-free policy ng Pilipinas. Ito po yun. Hindi ito ang unang beses nagpasabog si Enrile ng bombang nuklear, in a manner speaking. Taong 2016, sinabi rin ni Enrile na ang pakay talaga ni Marcos sa pagtatayo ng Bataan Nuclear Power Plant ay hindi lamang nuclear power kundi nuclear weapons na rin. Kung tinuloy lang daw sana ang BNPP o yung Bataan Nuclear Power Plant, nagamit din daw sana ito para makagawa ang Pilipinas ng nuclear weapons na sarili. Giit kasi ni Enrile, nung panahong yun, noong mga 1976, hindi pa naman tayo pumipirma sa anumang Nuclear Non-Proliferation Treaty. Pero may ilang butas din kasi ang kwento ng dating senador. Kung titingnan po natin ang website ng UN Office for Disarmament Affairs, nakalista doon ang mga tratado na sinalihan ng Pilipinas kung saan nangako tayong hindi tayo sasama sa nuclear arms race. Noong 1972 pa lamang or 4 na taon bago simulan ang konstruksyon ng BNPP na gagamitin daw pala para sa nuclear weapons development, niratify ng pamahalaan ni Ferdinand Marcos ang Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Ito po ang iba pang mga pinirmahan at niratify ang treaty na nagdedeklara sa Southeast Asia bilang Nuclear Weapons Free Zone noong 2001 at pati ang Nuclear Test Ban Treaty noong taon ding yun. Ang pinakahuli ay ang pag-ratify ng Senado ng UN-sponsored Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons noon lamang Pebrero 2021. May isa pa pong problema. Hindi po ganun kasimple ang pag-aarmas ng nuclear weapons dahil hindi po ito nabibili sa ibang bansa, gaya po ng baril, eroplano o kaya ay barko. Hindi rin po ito ino-order off the shelf na parang Lazada. Dahil nga sa dami na ng nuclear non-proliferation treaties, meron na pong mga international export controls na nagbabawal ng pagbenta ng mga nuclear weapons sa ibang bansa. Katunayan, wala naman talagang nagbebenta nito o magbebenta nito to begin with. Sa ngayon po, meron lamang 9 na bansa na may nuclear weapons na ating alam. Ang Israel nga po, hindi po umaamin, pero alam ng lahat na meron naman. Kung tutuusin, meron pa dating pang-10 ang South Africa. Pero taong 1993, in-announce ng South Africa na dinismantala nito ang kanilang nuclear arsenal. At meron pa dapat 3 iba pa. Ang Kazakhstan, ang Belarus at pati ang Ukraine ay nagmana po ng nuclear weapons nung nalusaw yung dating Soviet Union. Pero binenta ang kanilang arsenal sa Russia kapalit ng garansya na hindi sila lulusubin ng Russia. Yun ang akala ng Ukraine. Ano ang ibig pong sabihin nito? Ang bansang gustong magkaroon ng nuclear weapons ay kailangang mag-develop nito internally. At ito po ay isang napakakomplikado, mahal at masalimuot na proseso. Ang natural uranium po ay kailangan pang dumaan sa enrichment process para maging weapons grade. Meron po kasi itong dalawang isotopes, ang U-235 at U-238, yung pong malit doon. At ang kailangan sa nuclear weapon ay ang U-235 na nasa 0.7% lamang ng uranium ore. Para po maging weapons grade ang uranium, kailangan maitaas ang percentage ng U-235 isotope sa 93% from 0.7%. Yan po ang mas salimuot na proseso ng pag-develop ng mga nuclear weapons. At hindi pa po nagtatapos dyan. Kailangan mo rin ng nuclear triggers o yung mekanismo na magsisimulan ng nuclear chain reaction. 3 bansa lamang po ang gumagawa ng nuclear triggers. Ito po yung China, Russia at US. At wala sa kanilang nag-e-export nito. Ito pong image na ito ay mga triggers ng nuclear weapons na ginamit sa laban sa Japan noon pang World War II. Ibang usapin pa po ang maintenance, servicing at updating at security ng mga nuclear weapons. Hindi po biro ito para sa bansang kulang parati sa budget at namumroblema sa presyo ng bigas at sibuyas. Hindi malaman ang gagawin sa mga lumang jeepney at nagkakaabirya pa ang UPS sa mga airport. At siyempre, isang malaking tanong ang delivery system. Wala pa tayong ballistic missile
o ballistic missile systems o kaya ay long-range aircraft na maaring magdala nitong sandatang ito sa ating kalaban. For example, sa madaling salita, madali po ang mangarap pero ito ba talaga ang dapat ipangarap?